Pag-usapan natin ang dalawang player na di umano'y naka-silent ban sa PBA. Una na dyan si Greg Slaughter na marami ang nagtataka kung bakit walang alok at hindi man lang makuhang isay ng Titan Ultra, gayong nasa kanila naman ang rights nito. Kung di man afford ng Giant Risers ang sahod na hinihingi ni Greg na 800k a month plus 40k a month na allowance, may option naman sila, pwede nila itong i-trade. Kaso tahimik ang Titan tungkol kay Greg. At isa pa, sinasabing may pagkakataon daw na nag-reach out itong si Greg kay Bonita na general manager ngayon ng Giant Risers, pero wala raw nakuhang sagot si Greg. Siguro isa ito sa dahilan kung bakit nagpakumbaba at humingi ng tawad si Greg Slaughter sa PBA, at kay Boss Al Francis Chua, para ayusin ang gusot na iniwan niya noon, na pinagsisihan na niya ang mga sinasabi niya noon tungkol sa liga. Sa ginawang pag-sorry ni Greg, asahan na ba na makakabalik na siya sa PBA anytime soon? Yan ay ating abangan. Next is Terrence Romeo na ngayon ay naglalaro na sa ligang labas, dahil sa walang nagka-interes na PBA team sa kanyang serbisyo, na kung tutuusin ay fit na itong si Romeo maglaro. Isa yan sa ipinagtataka ng mga fans kung bakit walang kumukuha sa kanya. Sa pagliligang labas ni Terrence ay kumikita raw ito ng malaki na umaabot lang naman ng 150k kada laro, at ini-enjoy nga daw ito ni Romeo ngayon, nakasama rin niya si Kit Jimenez sa ligang labas. Anyway, ang hindi ba pagpansin ng mga teams sa PBA sa dalawang players na ito tanda na naka-silent ban sila. Will mahirap patunayan ang mga ganitong issue, lalo na't walang matibay na ebidensya. Samantala, matapos matanggal ni Jamie Malonzo sa team niya sa Japan B-League na Kyoto Haneries, balak siyang kunin ngayon ni Coach Norman Black para sa lineup niya sa Gilas, para sa darating na SEA Games na gaganapin sa Thailand. Sa pag-release kay Jamie ay hindi pa ito pwedeng makabalik sa PBA, dahil sa apektado siya sa 3-year ban ng liga. Marami ang nagsasabi na ang bilis raw ng karma ni Jamie, dahil sa pag-iwan niya sa Hinebra. Pero ganun pa man kailangan ring respetuhin ang pangarap ni Jamie na makalaro sa International League. Hindi man naging maganda ang stint niya sa Kyoto, dahilan ng pag-release sa kanya, for sure makakahanap rin siya ng bagong team. Sa IG story niya ay sinabi niyang may nakakausap na raw siyang ibang B-League teams. Sana hindi masayang ang pagpunta ni Jamie sa Japan.